Chapter 11. Hindi masukat at tila abot langit ang tuwa ni Timothy dahil sa wakas, matutupad na ang pangarap niya na matawag na daddy ng anak niya. Simula nang malaman niyang may anak siya kay Helena ay na-excite na siya na makita ito doon pa lang. Ibang klase pala talaga ang pakiramdam kapag may maliit na bata na tatawag sa kanya ng daddy. He treasured Tinsley as much as he do for Helena. Sa kanilang dalawa na lang umikot ang mundo niya ngayon. Akala niya, simula nang makalabas na siya ng hospital at magkabati sila ni Helena, Elaine will stop pestering her. Pero mukhang wala talaga itong balak na sumuko. Hindi niya alam kung gawa sa anong napakakapal na bagay ang mukha nito at mukhang hindi talaga matitinag sa simpleng pakiusap. Lakas loob ito na nagpunta sa opisina ni Timothy na parang walang nagawang kasalanan. Elaine, I don't have time to spare for you, Tim, wala ako dito para awayin ka. I am here to remind you that I have a video of our sexual intercourse that night. Naaalala mo pa ba yung huling beses? Luckily, I recorded it and for sure, it will surely blow out kapag inayawan mo ako. Bakas ang sarkastiko sa boses nito. Magaling na si Timothy at naghihilom na rin ng paunti-unti ang mga sugat niya. Pero itong si Elaine, hindi pa rin talaga titigil hanggat hindi niya ito nahahawakan sa leeg. What were you thinking? Tim bagang at galit na senggal ni Timothy. Napatayo pa siya sa kanya marahas na hinayla ang kwelyo ng polo na suot ni Elaine. Pero imbes na matakot, she smiled like an evil witch na parabang masaya pa siya sa pagkakahigit ni Tim sa kanyang kwelyo. Relax ka lang, Mr. Silvestre. Hindi ko naman yun ilalabas basta pumayag ka lang na angkinan natin ang isa't isa ulit at paulit-ulit. You enjoyed it before, I know. At sigurado ako na mas may enjoy mo pa lalo ngayon, mapang-akit na wika nito sabay haplos ng maamong mukha ng binata. Damn you, galit na sagot ni Timothy while gritting his teeth. Nagtatajes ang ngipin niya sa galit. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. If only his stare could burn, Elaine would turn into ashes right now. Hindi na talaga niya alam kung ano ang gagawin niya dito. He pushed her sabay kuyom ng kanyang palad. Pasalamat ito at babae siya dahil kung hindi, baka kanina pa siya bumulagta sa sahig habang pinupunasan ang nagdurugo niyang mga labi. Matapos siyang iwan ni Elaine sa opisina ay para siyang tatakasan ng bait. Hindi na niya alam kung ano ang susunod na hakbang na gagawin niya. Mukhang malalim ang iniisip natin, dude ah. Lang fit below the ground ba yan? Nakangising tanong ni Carlo na may halo pang pang-aasar. Shut up, dude. Malalim ang problema ko. Malaki. Walang hiya talaga yang Elaine na yan. Why? That damn recorded our sexual intercourse. And now, she is using it against me. Nanggagalaiti nitong sagot. He is trying to be still and composed pero ang totoo ay kakaibang high blood yata ang dala nito ni Elaine sa kanya araw-araw. What? So are you saying that she is blackmailing you? Ganun ba? Pagkukumpirma ni Carlo. Who's blackmailing who? Napalingon silang dalawa nang biglaang pumasok si Helena. Nagitla si Timothy na para siyang nakakita ng multo. Shit, that was close. Mabuti na lang. Tagaktak ang gabutil niyang pawis. He is also panting. Hindi niya alam ang isasagot niya. Pinandilatan niya ng mga mata niya si Carlo to save him. Wala naman, Helena. Pagdedini ni Carlo, mas lalo lang nagduda ang dalaga. Her forehead wrinkled even more. Mas lalo niyang gustong malaman ang katotohanan. I doubt that you are telling the truth. Sino ang namba-blackmail sa iyo, Tim? Ayaw paawat na tanong nito. Helena, wala lang yun. Sasabihin mo sa akin ang totoo hindi na kita kakausapin kahit kailan. Napakagat ng kanyang labi si Timothy. Fine, inaamin niya na medyo naduduwag na siya. Alam niya kasi kung paanong magalit si Helena, hindi basta-basta. Hindi ito madaling amuhin, mukhang may isa na naman itong kagagalitan. Okay, sige nga, maupo ka muna. Pagpapakalma sa kanya ni Timothy. Gusto mo bang magkape muna? Pag-iiba nito ng usapan nagbabaka sakali na mag-iba ang isip ng dalaga. Pinagluloko mo ba ko, Timothy Silvestre? Galit at seryosong tanong ni Helena. Ito naman, hindi na mabiro. Siyempre, baka lang naman gusto mo ng kape. Hehe, kakamo ulo na sagot nito. Napatiptoe na lamang si Carlo habang palabas ng opisina ng kaibigan niya.
Alam niya na kailangan muna makapag-usap ng matino ng dalawa. Labas na muna siya doon at baka magmukha lang siyang third wheel. Isa pa ay alam naman niya na personal na bagay ang pag-uusapan ng mga ito. Spill it, Timothy. Huwag kang sumigway-segway ng kape dahil hindi ka coffee vendor. Sorry na. The thing is si Elaine kasi. Ano? Tell me. Habang nasa wastong isip pa ko dahil mamaya, hindi ko na sigurado kung may tenga pa akong ailalaan para makinig sa'yo. Maotoridad na sagot nito. Mas lalong kinabahan si Timothy. Paano niya ba uumpisahan? Hindi niya alam kung paano niyang ipapaliwanag. Bahala na. The last time something happened between us. I didn't know she was filming. Diretsahang pagsasalaysay ni Timothy. Mabuti na lang at hindi siya na-stutter kahit naabot langit ang kaba niya. Panay rin ang pagpapahid-pahid niya ng kanyang pawis. Kahit na air-conditioned ang opisina ay tagaktak ang pawis nito. What the ano? You let her do it. Hysterical na sagot ni Helena. Napatayo pa nga ito dahil sa sobrang gulat. Hindi siya makapaniwala na aabot sa ganun kasukdulan ang kadesperadahan ng Elaine na yun. It's too much. She needs to stop. I had no idea. Ngayon, she is using it to blackmail me, nanghihinang sagot ni Timothy. Pinagsisisihan na niya ang pakikipagtalik niya kay Elaine. Pinagsisisihan na niya ang no strings attached relationship nilang dalawa. Pero kung kailan naman nagbabago na siya at sising-sisi sa lahat ng mga bagay na nagawa niya, saka naman nagkakanda leche-leche ang lahat dahil kay Elaine. Hindi mo pwedeng hayaan na lang ta, Timothy. Hindi ka galit sa akin. Galit ako sa iyo kasi kung hindi ka makati, di sana, hindi kung kani-kanino mo pinapasok yang sandata mo. Nakakainis ka rin, How can you trust someone like that? Ganon ka na ba talaga noon ka desperado para kalimutan ang kakambal ko? Napayuko si Timothy. Maanghang ang mga salitang binitawan ni Helena at it's merely true. Hindi siya pwedeng yumanggal. I know that it's my fault. Nagawa ko lang naman iyon para libangin ang sarili ko, ngayon. Ito na ang resulta ng paglilibang mo. Masaya ba? Napailing-iling si Timothy. Para tuloy siyang bata na sinisermonan ng nanay niya. Tahimik lang siya. Gusto niyang mapangiti dahil pakiramdam niya ay nagsiselo si Helena pero agad na hinaharangan iyon ng katotohanang hindi pa tapos ang problema niya. We should report her to the police, I guess they can help. Ito ang nisip na solusyon niya. Mabuti naman at may matinukang naisip. Sa tingin ko nga, kailangan nang ipasok ng babaeng yun sa mental hospital, Hindi na maayos ang takbo ng utak noon. Nagsiselos ka sa kanya, ano? Pang-aasar pa ng binata. Pinandilatan siya ng mga mata ni Helena. At nakuha mo pa talagang magbiro ng ganyan, Timothy. Hindi napigil ang yakapin siya ng binata, sorry, okay. I just want to ease the tension. Don't worry. Noon nagpipigil pa akong gumawa ng aksyon laban kay Elaine, But now, I think, kailangan ko nang gumalaw. Humiwalay si Helena sa mga yakap nito. Stop hugging me. Siguro noong si Elaine ang kasama mo, panay rin ang yakapan at kaman yung dalawa. Nagsiselos ka nga kung ganun. And why would I be jealous? Tandang padamdam panipik. Namumula na senggal nito. Oh, you look too cute when you blush, Helena. Sabay pisil nito sa kanyang pisngi. For sure nasabi mo na rin yan kay Elaine. I didn't. Never. Pagdidan pa ni Timothy. He sounds so defensive. Napataas ng kilay niya si Helena dahil ayaw niyang maniwala dito. Sus, Timothy. Huwag ako. Siguro nga ay enjoy ka talaga sa kama. Elaine is a good catch, right? Maputi, sexy, matangkad, maganda at matalino. Sarkastiko nitong sagot na inilahad pa ang lahat ng mga katangian ni Elaine. Ano naman? Mas lamang na lamang ka sa kanya ng ilang daang tupi. Stop comparing yourself to her, Helena, dahil wala siya sa kalingkingan mo. Sarkastikong natawa si Helena. Sinasabi mo lang naman yan dahil ako ang kaharap mo. Alangan namang latin mo ko, di ba? Am I really special to you? Sige nga, bakit ako special ha? Hinapit ni Timothy ang baywang nito palapit sa kanya. They are now closely facing each other and seems memorizing each other's faces. Helena kept blushing. Gusto niyang ilayo at ihilig sa ibang direksyon ang mukha niya pero hindi niya magawa. She was cornered.
Nakalock na ang mga titig nilang dalawa ni Timothy sa isa't isa. Hindi mo pa rin alam kung bakit ka special. It's because you are the mother of my child, Helena. And beyond that, you raised that kid alone. You are so special because you seem to have a special ability of doing everything for my daughter kahit wala ako sa tabi ninyo. I love you not because you are the mother of my child. I love you because you are Helena. Umatras ang dila ng dalaga. Panaylunok niya ng laway dahil sa panunuyo ng lalamunan niya. Nakakapaso ang mga mainit at masuyong mga tingin sa kanya ni Timothy. He leaned forward to kiss her pero inilayo ni Helena ang kanyang mukha. Stop! Suwi niya dito. Napakunot noo si Timothy. Why? Nagtataka niyang tanong. Nagkama na ba kayo dito ni Elaine? Naniningkit pa ang mga mata nito nang magtanong. Napahimas ng batok niya si Timothy at hindi nakasagot. Alanganin siyang napangisi. Hey! Sa naging tugon niya ay nag-init na lang lalo ang dugo ni Helena. Na high blood yata siya bigla. Sinasabi ko na nga ba? Buwiset ka talaga, Timothy. Layuan mo ako. Nandidilim ang paningin ko sa'yo. Pagtatiboy nito sa kanya inilayo ang sarili niya mula kay Timothy. Naiinis siya nang isipin niyang nagawa na ni Tim ang bagay na yun kasama si Elaine sa mismong opisina pa nila. She hate to admit the fact that she is 100% jealous. Oo at selos na selos siya. Inisip niya pa lang na sa mga taong iyon, nagpapakasasa si Timothy sa katawan ni Elaine, habang siya ay halos hirap na pagsabayin ang trabaho at ang pag-aalaga sa anak niya. Pakiramdam ni Timothy ay isang tigre ang aamuhin niya. Lalo at mahirap amuhin si Helena. Hey, that was all in the past. Hindi na mauulit iyon. Pagpapaamo nito, pinanlisikan siya ng nag-aapoy na mga mata ni Helena. Siguraduhin mo lang, Tim. Dahil never in my life na nakaputol ako ng hinaharap. Baka ikaw pa lang ang una. Pagbabante pa nito, para nitong sasakmalin si Timothy sa mga titig niya. Magbiro na sa lasing, huwag lang sa babeng selosa. Kahit na hindi pa klaro ang relasyon nilang dalawa ay ayaw naman ni Tim na bigyan ng dahilan si Helena para mag-alangan sa kanya. Hoy! Hindi magandang biro yan, ha? Mukha ba akong nagbibiro, Timothy? Love you mean, manigas ka. Timothy chuckled. Nandoon na, nadulas na si Helena. How he wish na sana ganito na lang palagi. Na sana, simpleng problema lang ang dumating sa kanila. Pagod na silang pareho sa mga hamon ng buhay. Ang gusto na lang nila ngayon ay ang maayos ang lahat at mapagtapat na kay Tinsley kung sino ang totoong daddy nito. Matatapos na ang kasinungalingan. Everything will be fine soon, Helena. At kapag nangyari ang bagay na yun, you will finally be mine now. The clock keeps on ticking. A girl in a black fitted dress is sitting at a bench outside a fancy restaurant na para bang nag-isip ng malalim. Her hat is covering her face. Iniiwasan nito na makita siya ng mga tao. She doesn't want them to freak out kapag nakita nito ang mukha niya. Sooner or later, she will be bound to go home. Malapit na siyang bumalik at hindi na niya kailangang magtago. Sabik na gumising si Helena para gisingin sa kanyang bati at halik ang anak niyang si Tinsley. It's her 6th birthday at walang humpay ang pasasalamat araw-araw ni Helena dahil umabot sila sa puntong ito. Every morning is a blessing and this is indeed one of the most great blessing that ever happened in their life. Magbubunga na ang lahat ng pinaghirapan nila ng isang buwan sa paghahanda sa birthday ng bata. They want it to be grand at syempre, maraming bisita. Nag-hire lang sila ng isang photography team na kukunan ng litrato ang lahat ng kaganapan sa loob ng venue. Malawak ang labas ng mansyon nila and they made everything possible para gawin itong venue. Ito ang pinakaunang birthday ng bata sa Pilipinas at ito rin ang pinakauna nitong birthday na magkakaroon siya ng magarbong selebrasyon. Hindi ito dapat na mamiss ng kahit na sino. Good morning, sweetie. Happy birthday. Bati agad ni Helena sa anak niya. It's 6 in the morning. Kailangan na nilang bumangon para sa final touch ng lahat ng kailangan nilang asikasuhin. Nariyan na rin ang pina-cater nilang pagkain. They hired a catering service dahil mukhang hindi kakayanin ng mga katulong nila ang lahat ng gawain. Mabuti na rin nang makapagpahinga naman ang mga ito kahit na sandali. Siyempre, hindi mawawala ang tulong ni Xander at Timothy. Mas lalo na si Tim.
Kahit hanggang sa birthday ng bata ay kompetensya ang tingin nilang dalawa sa isa't isa. Paano, ayaw magpatalo pareho? Gusto lagi lamangan ng isa't isa. Mommy, thank you for preparing everything for my birthday, matamis na sagot ng anak niya. Hindi kayang bilhin ng pera ang mga ngiti nito. Pakiramdam niya ay sulit lahat ng paghihirap niya sa pagdala sa bata ng mag-isa hanggang sa pagpapalaki niya rito. Sulit lahat ng pagod, at puyat niya sa gabi tuwing umiyak ito at humihingi ng gatas. Worth it ang lahat ng sakripisyo niya sa pagbili ng lahat ng mga kailangan nito. And now, that Tinsley is already 6 years old, napagtanto niya na mas kakayanin niya. Hanggang nasa tabi niya pa ang anak niya. 6 na taon din. 6 na taon silang nagsama. 6 na taon din siyang nag-aruga dito. Gusto mo na bang makita kung gaano kaganda ang setup sa baba, sweetie? Don't forget to thank your Tito Tim, Tita Bea, Tito Xander, and your lolo at lola for everything, ha? Kung wala ang tulong nila, hindi kakayanin ni Mommy to mag-isa eh. Tinsley nodded. Masunurin siyang bata. Mabuti na lang talaga at lumaki siyang mabait. Yes, of course, Mommy. How can forget? Ginuluglo na lamang ni Helena ang buhok ng kanyang anak sa kanya ito hinalikan sa noo. Let's go downstairs. Yaya niya. She held Tinsley's tiny little fingers sa kasabay na silang bumaba. Nadatnan nilang bagsak at tulog na tulog sina Xander at Timothy sa sofa. Paanong hindi sila babagsak? Inako nilang dalawa ang lahat ng gawain during the last minutes last night. Pinagpahinga nila sina Helena at ang iba pa. Sila na raw ang bahala. At dahil nga nagkukumpetensyahan silang dalawa, ayon, parehas silang hindi nagpatalo. Kaya ang ending, hihilik-hilik ang mga ito sa pagod at tuluyan ng natulog sa sofa. Mommy, anong nangyari sa dalawang to? Natatawang tanong ni Helena. Napahagik-hak na lamang si Tinsley habang pilyang pinaglalaruan ang mga mata ng dalawang binata. Pati ang mga ilong ng mga ito at ang mga tenga ay pinagsusundot niya ng feather duster. Aba, yang dalawang yan ay hindi na umabot sa kwarto sa sobrang pagod. Bandang 4:00 na sila natulog. Ewan ko ba dyan sa mga lalaki mo, Helena? Parehas na ayaw magpaawat, walang nagpapatalo. Ang haba na masyado ng buhok mo. Ibigay mo na lang kaya ang isa kay Bea. Mommy naman. Hindi ko sila mga lalaki, okay. Asos, hindi raw. O siya, ayaw ko namang ipilit. Basta, sundin mo lang kung sino ang tinitibok niyang puso mo at for sure, hindi ka maliligaw. Pero bago yun ay magkape muna kayo at mag-agahan ng anak mo dahil madami pa tayong aayusin para sa birthday niya mamayang gabi. Humila ng upuan si Helena para maupo. Napansin niya ang pinaggagawa ni Tinsley kaya sinaway niya ito. Tinsley, stop doing that. Pagod iyang mga tito mo. Huwag mo namang paglaruan. Napakapilya mo talaga. Mommy, it's fun. Natatawang sagot ng bata. I said enough. Tinsley, maotoridad na sabi nito. And by that, napapout na lang ang bata. Hindi na siya makaangal sa mommy niya. After all, it's her birthday kaya dapat magpakabait siya. Okay, pagsang-ayon nito. Good. Come here, drink your milk first. Utos ni Helena. Sinunod naman iyon ni Tinsley. Patakbo siyang pumunta sa kusina kung saan nakaupo ang mommy niya. You know, Tinsley, hindi ibig sabihin na birthday mo ay hahayaan na lang kitang gawin ang mga bagay na gusto mo. What you did is bad, okay. Natutulog sila doon. You shouldn't be disturbing them for your own happiness. Tinsley nodded. Okay, mommy, I will not do it again. Good. That's my girl. Come on, sit here and drink your milk first. We will be having a long day kaya dapat na malakas ka. Don't you agree? I'll agree mommy. You're right. But do you know what time will Tito Tim and Tito Xander will wake up? Inosente nitong tanong. Para bang atat na atat ito nagisingin ang mga tito niya. Palibasa ay wala na naman siyang kalaro kung tulog ang mga ito. I don't know, sweetie. But now that they have fallen in a deep sleep, mukhang mamaya pa majay gising ang mga iyan, eh. Don't worry, apo. Your lolo dad got you a gift that you will surely love. Excited na sabi ng mommy ni Helena sabay lagay niya ng fried bacon and egg sa lamesa. Oh my, really? Where's granddaddy then? Ah,
Hehe, I'll guess he is still asleep, sweetheart. Napanguso lalo si Tinsley at medyo nalungkot. Why is everybody asleep? Aniya sa malungkot na tinig. Nagpasya na lang ang bata na maglaro mag-isa sa labas habang busy ang mga oldies. Kahit ang mommy niya ay busy na din. Wala naman siyang matutulong dahil bata lang naman siya. She played ball. Sipa-sipa lang ang ginagawa niya. She's bored now na pangiwi si Tinsley nang mapalakas ang pagkakasipa niya at tumalsik ang bola sa labas ng gate. Napakagat pa siya ng labi sa kanya, tiningnan kung may nakatingin ba sa kanya. And when everything seemed to be clear at mukhang wala namang nakatingin sa kanya ay nag-decide na siya na buksan ang gate at kunin ang bola niya sa labas. Patakbo siyang lumabas para habulin ang bola niyang kulay pink pa. Napangiti siya nagmakita niya ito sa hindi lang naman kalayuan mula sa bahay nila. When she was about to pick it ay bigla na lang may kamay rin na kumuha nito. Napatingala ang bata at napakunot ng noo. Takip na takip ang buong mukha ng babae. Nakakunot noo lang si Tinsley at pilit na kinikilala ang mukha nito pero mukhang misteryoso iyon at hindi nagpapakita ng mukha. Sa'yo bata? Tanong ng babae na nakapulot ng bola. Yeah, it's mine. Can you give that to me now? Pagsusuplada ni Tinsley. Ayaw niya kasing makipag-usap sa mga taong hindi niya kilala at baka mapag-alitan na naman siya ng mommy niya kapag nalaman nito. Do you live inside that big house? Dagdag na tanong ng babae sabay turo niya sa bahay na tinitirhan ng mga de Guzman. Tumanggaw-tangulang ang bata. Kanino kang anak? Naningkit ang mga mata ni Tinsley sabay hablot niya ng bola mula sa kamay ng babaeng yun. Sorry, mommy said that I must not talk to strangers. It's my birthday celebration tonight and I don't want it to make her mad, sagot nito habang nagtatatakbo pabalik sa loob ng mansyon. Kinabahan ang bata, pero hindi naman mukhang nakakatakot ang babaeng iyon para sa kanya. Mas nakakatakot na magalit ang mommy niya kaya minabuti na niyang huwag na iyon kausapin at baka malagot pa siya. Tinsley, did you get outside the gate? Nakapamewang na tanong ng mommy niya. Lagot at mukhang may mahuhuli pa nga, my ball went out as all picked it up outside, mommy. Napahawak si Helena sa sumasakit niyang ulo. I can buy you a new ball. Pero kung anong mangyari sa'yo sa labas, I can never buy a new baby to replace you. Tinsley naman, di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi ka dapat lumalabas ng gate nang walang kasama? Napayuko ang bata. Sorry, mommy. Ano ka ba, Helena? We can't buy a new one because we can make instead. Napalingon si Helena sa biglang nagsalita. Si Timothy. Bakit ang aga naman yata nitong nagising? Namula bigla si Helena at mahinang hinampas ang braso nito. Sira ulo kat alaga. Sanggal niya rito, LM in the middle of disciplining my daughter, Tim. Kaya pwede ba? Ito naman, hindi na mabiro. Bakit gising ka na pala? Alas 4 na raw kayo natulog ng madaling araw, Matulog ka na muna dun to regain your energy. Baka mamaya, himatayan ka mamaya sa party, masira pa celebration nitong si Tinsley. Sabay tingin sa anak niya na wala na doon sa kanyang pwesto. Tinsley. Tawag muli nito sabay lingga-lingga sa paligid. Wala na ang anak mo, tinakasan na ang sermon mo. Ayun, at nagtatakbo na papasok sa bahay, natatawang sagot ni Timothy. At nagawa mo pa talagang tumawa ano? Nako, huwag mano lang talagang makonsinte-konsinte ang batang yun dahil parehas kayong malalagot sa kin. Naiintindihan mo ba? Ang aga-aga pero yung bunganga mo abot na sa kabilang barangay. Pang-aasar pa ni Timothy. He find Helena cute lalo na kapag namumula ito sa inis. Sino ba kasi nagsabing kausapin mo ko? Tinalakasan tuloy ako nung bata dahil sa'yo. I love you bago pa man matapos ni Timothy ang sasabihin niya ay mabilis nang dumapo sa mga bibig nito ang palad ni Helena to stop him from talking. Ano ka ba? Impit na saway nito. Bakit? Masama ba na sabihin ko sa'yo na oo na nga, oo na okay? Just shut up. Parehas lang naman tayo ng nararamdaman Why do you want me to shut up? Naihilamos na lamang ni Helena ang kanyang palad sa mukha. Si Xander kasi nasa likuran lang. Impit na bulong nito sapat lang para silang dalawa ni Timothy ang makarinig. Ipit na ipit pa siya sa boses niya dahil baka marinig yun ni Xander. Oo, alam niya na pinapaasa na niya ito pero gusto niya pa ring maging sensitive sa mararamdaman ng binata.
At kung sakali man, gusto niya itong makausap nang sa kanya mismo manggaling ang lahat ng dapat nitong malaman. Aalis na sana si Helena pero may pahabol pa rin pala talaga itong sasabihin. Fine, fine. Concern ka talaga sa mararamdaman niya ano? Pag-uusisa pa ni Timothy. Who wouldn't, Tim? He has been a very good friend to me. Ayaw ko siyang saktan. Kailangan ko munang paghandaan ang mga bagay-bagay bago ko siya harapin at nang masabi ko sa kanya ang lahat. Okay, tanging nasabi ng binata saka siya pumikawala ng malalim na buntong hininga. Go back to sleep. Utos ni Helena. Naramdaman siguro ng ogag na yan na nagising ako kaya maagap na bumangon din siya para makipagkompetensya sa Kin. Seriously, Tim, layan lang ba ang dahilan ng paggising niyong dalawa araw-araw? Thinking nakakompetensya niyo ang isa't isa. Iyon ang totoo, Helena. Hindi lang sa trabaho kundi pati sa'yo. Hindi ako matutulog hanggat hindi rin natutulog ang anggas na yan. Ano nang malay ko ba, habang natutulog ako baka dumada moves na iyan sa'yo. Mukhang wala nang ang pag-asa pa ang dalawang ito. Sumasakit na ang ulo ni Helena sa kanilang dalawa. Binati na lamang niya ng good morning si Xander. Good morning, Xander. Bati niya. Ang aga mo naman yatang nagising. Ang sabi ni Mommy anong oras na raw kayo natulog kagabi, Tanong pa nito. Well, napansin ko kasi na medyo busy na ang lahat sa labas so nagising ako. Sus, reasons, bulong ni Timothy sa isang sulok. May sinasabi ka ba, Timothy? Kunot-noo at insi na tanong ni Xander. Pumagit na agad si Helena. Pwede naman na matulog na muna kayo, kayong dalawa ni Timothy. Maaga pa naman, I don't want ta. Pagsusuplado ni Timothy. Okay, Helena. I will sleep as you say. Maari mo ba akong ihatid sa guest room nyo? Nakangiti nitong tanong na tunog inaasar pa si Tim. Oo naman. Sure. Habang ang isa sa isang sulok ay nag-iinit sa inis. Para-paraan din talaga si Xander para masolo si Helena. Kampante pa naman si Timothy dahil mamayang gabi, malalaman na ng lahat na siya ang daddy ni Tinsley. Iniisip niya na nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Pasado 6:30 ng gabi kaya maya't maya na ang announcement ni Helena na anumang oras ay uumpaysahan na ang engranding celebration ng kaarawan ni Tinsley. Lahat ng kakilala ni Helena sa Pilipinas at mga kaibigan ay inimbite niya lalo na iyong may mga kapatid o pamangkin na mga bata para naman maranasan ni Tinsley na may mga bisita siyang mga bata na kaidaran niya o kahit pa hindi nalalayo ang edad sa kanya basta bata, pasok na yun. Ayaw naman niya na puro mga matatanda ang nakapalibot sa anak niya. Pambata rin ang magarbo nilang backdrop. As the little girl requested na gusto nito ng Little Pony-themed birthday party ay pinagbigyan na siya ng mommy niya. The venue was filled with Little Pony decorations and balloons. Maging ang 5-layer cake niya ay themed cake rin na Little Pony. She is just so lucky for having such a supportive family. Isa pa, deserve naman ito ng bata. She has been obedient all along at hindi masyadong naging sakit ng ulo sa mommy niya. Saka, ilang birthdays nito ang lumipas na hindi sila nakapag-celebrate ng bongga. Ipagkakait pa ba ito ni Helena sa anak niya ngayon? Wow, Mommy, I love everything. Nakangiting wika ni Tinsley habang nakasilip sa labas ng mansion kung nasaan mayroong maraming dekorasyon. Marami-rami na rin ang mga tao kaya in few moments from now ay magsisimula na ang party. Nakasuot si Tinsley ng gown na aquamarine sa Little Pony the Me niya. She just looks so cute and adorable in her outfit. Napakagandang bata. All of these are for you, baby. We love you and you deserve the best. Tonight, I will be giving you the best surprise you could ever have. Kumislap-kislap ang mga makikinang na mga mata ni Tinsley. Are really, Mommy? Na-excite pa ito lalo. Mas lalong nanlaki at namilog ang mga mata nito. And you will never forget about tonight. Sa sobrang tuwa ay napayakap na lamang si Tinsley sa mommy niya. She swear, her mom is the very best mommy around the whole wide world. No one can replace her. Not anyone. Happy birthday, Tinsley. I already put my gift beside your chair on the venue. I hope you love it. Si Xander ang nagsalita habang inaayos ang pagkakatali ng kanyang kurbata. Napailing-iling na lang si Helena sabay ngiti niya. Come here. Ako na ang mag-aayos at mukhang hindi ka gaanong marunong dyan.
Natawa na lang tuloy si Xander. It's a fact. Hindi talaga siya ganun kagaling magtali ng kurbata. His mom always do it for him, that's why. Medyo close talaga ito sa mommy niya. Sinasabi ko na nga ba, natatawang sagot ni Helena. Yumuko siya para i-check kung okay lang ang anak niya na pinagitnaan pa pala nilang dalawa ni Xander. Tinsley, huwag ka munang lalabas without me, okay? Madaming bisita sa labas. Mamaya hindi na naman kita mahagilap. Saka, may program tayong susundin kaya huwag kang pag-alagala. Tinsley may not speak in Tagalog but she is good in understanding it. Mayroon siguro talagang mga tao na ganoon. Nakakaintindi pero hindi kayang magsalita. Kahit naman kasi lumaki sa ibang bansa si Tinsley ay kinakausap pa rin siya ng mommy niya both in Tagalog or in English kaya lang mas maalam lang talaga ito sa Ingles. Tumanggaw-tangulang ang bata bilang pagsang-ayon sa kanaupo sa couch kasama ang lolo at lola niya. Mabuti na rin na may mga lolo at lola siya at nakatipid si Helena imbes na mag-hire siya ng yaya ni Tinsley ay hindi nakakailanganin. You look pretty in that casual dress, Lena. Puri ni Xander. Tuloy ay napasulyap ang dalaga sa silver niyang dress na hanggang tuhod na may slit pa sa hita. Simple lang ito pero elegante tingnan. Dagdag na rin ang kagandahan magdala ni Helena ng damit. Nako, ngayon ka pa talaga ng bola, Xander. Kailan ba ako ng bola? Lahat naman ng sinasabi ko sa iyo ay totoo, ikaw lang naman itong ayaw maniwala. So, you think I look really pretty? I'll just don't think so. I sure knows that you are pretty lagi naman. Simpleng napangiti ang dalaga. Alam naman niya na may kagandahan naman talaga siya, pero iba kasi talaga ang feeling kapag may ibang taong nagsasabi sa iyo nun. The event will start soon. Nasaan na ba si Timothy, tanong ni Xander kay Helena. Napatingin pa ito sa paligid at inilibot ang kanyang mga mata para hanapin ang karibal niya pero wala ito. I don't know. He hasn't arrived yet I guess. Maya-maya ay susulpat rin yun. He won't miss the chance na maipakilala ko na siya sa lahat lalo na kay Tinsley. Alam ko, matutuwa ang anak ko kapag nalaman niya na ang daddy niya ay ang tinatawag niyang tito all along, sagot ni Helena. Nakahinga na siya ng maluwag. Sana lang ay maging maganda ang daloy ng party at walang aberyang mangyari. Kailangang maging memorable ang gabing ito sa anak niya dahil sa success nito at hindi dahil sa aberyang magaganap kung sakali. Hindi naman nila iyon hahayaang mangyari. Nagdagdag na rin sila ng extra security para sa safety ng lahat. Ang papapasukin lang ay ang mga nabigyan ng invitation. Strictly one invitation per family at dapat sama-samang papasok ng venue. Kung sakali man na mahuli ang isa, hindi na papapasukin. Leon ang naisip na paraan ni Helena para masecure ang lahat ng nasa loob. Ayaw niya naman na ilagay sa binit ng disgrasya ang mga bisita niya lalo pa at ito ang pinakaunang party na ginawa niya after 5 years and this time, it is for her beloved daughter. Iniayos ni Timothy ang kanyang kwelyo. He is wearing a tuxedo. Hindi siya pwedeng malamangan ni Xander sa outfit. He must stand out. Leon ang iniisip niya on his way here at the De Guzman's resident na nagsilbi na rin nilang venue para sa party ni baby Tinsley. Mabuti na lang ay malaki ang mansiyon ng mga ito. Matapos niyang makababa ng kotse niya ay napangiti agad siya ng malapad. Iniisip na niya agad ang mangyayaring pagpapakilala sa kanya mamaya bilang daddy ni Tinsley. Finally, his daughter will be calling him daddy. Kay tagal niya rin itong panangarap. Nakailang misunderstandings at awayan na rin sila ni Helena, but now, everything is slowly falling into its designated places. This is it, he uttered as he smiled as wide as he could. Nang pumasok siya sa loob ay nasilaw agad siya sa lights sa venue, pero mas lalo lang siyang na-excite dahil sa tugtog na music. Mararamdaman mo talaga na may celebration. Excited na siyang makita ang anak niya at lalo na ang babaeng mahal niya. Tatahakin na sana niya ang hallway pero napahinto siya nang masulyapan ng isang babaeng nakasuot ng itim. Her body figure seems familiar to him. Nakasuot ito ng itim na dress at itim din na hat. May gloves na itim. Seriously, ano bang pinunta ng babaeng to dito at naka-all black ito? Hindi niya napigilan ang kuryosidad niya. Bakit hindi ito sinita ng guard? Hindi man lang ito nagpakita ng invitation card. Napaisip tuloy si Timothy. Excuse me, Miss Helena.
Nagulat pa si Tim nang manukan niya ito pagkaharap nito sa kanya. 0-0, bakit? Nauutol na sagot nito. Why are you here? Hindi ba at dapat nasa loob ka? Pag-uusisa nito. Bakit ka sa labas galing? And what's with that dress? Sorry, you look gorgeous, but I think you need to change. That's not appropriate for our little princess birthday. Puna nito sa kanya. The girl bitterly smiled. Oh, right. Sige. Let's go. Yaya ng binata. No, mauna ka na. Pagtanggi nito. Bakit? Tara na. Magsisimula na hindi ba at nag-set ka ng start ng party? I am still waiting for some guests. Ang napansin ni Timothy, hindi siya masyadong matingnan ni Helena sa mga mata niya. Bakit ba parang ayaw siya nitong tingnan sa mga mata niya? Okay lang ba siya? Oo sige, mauuna na lang muna ako. I am excited to see Tinsley. Nagmamadaling dumiretso sa loob Timothy. Pero agad siyang napahinto nang magsimula ng magsalita ang MC. The party is about to start. Good evening, everyone. I know everyone's excited to celebrate our little Tinsley's 6th birthday. Please sit back and relax as the party starts in a few minutes. Makalipas ng ilang minuto ay tinawag na si Tinsley for her grand entrance. Si Xander ang pinag-escort sa kanya ni Helena. Gustuhin man kasi nila na si Timothy ang mag-escort, ayaw nilang i-spoil muna ang bata. Although magkasama naman sila sa backstage. Ladies and gentlemen, our birthday celebrator, baby Tinsley de Guzman. Masiglang anunsyo ng MC. And because Little Pony is her favorite, you will notice that our venue has been decorated with Little Pony theme as her request. Truly this little girl is everyone's apple of the eye. Basta talaga unang apo, mahal na mahal iyan ng lahat. Napakagandang bata. Nasa dugo talaga ang kagandahan. Bungad pa ng MC habang inihahatid ni Xander si Tinsley sa upuan na nakaserve sa kanya. Doon mismo sa may mini stage. Todo ngiti naman si Tinsley sa mga sinabi ng MC. Feel niya ang Little Pony costume niya. Happy birthday, Tinsley. Here you go. Take a seat. Nakangiting wika ng Tito Xander niya sa kanya ito ay nilalayan sa upuan. Thank you, Tito Tim. Nang iwan na niya ang bata ay dumiretso si Xander doon gilid ng stage kung saan nakatayo si Helena. Saktong kara-rating lang din ni Timothy na umikot pa dahil sa dami ng tao. Timothy, saan ka ba nanggaling? Ang tagal mo naman. Saway ni Helena sa kara-rating na si Timothy. Wow, you already changed clothes. Mabuti naman at sinunod mo ang payo ko. Napatigil kasi ako kanina nang bigla nang lumabas si Tinsley, Feel ko lang na panoorin ang anak ko. Pinagsasabi mo. I am wearing this kanina pa. Napakunot naman ng noo niya agad si Timothy saka napaisip. What was that? Naguluhan siya bigla. Magsasalita pa sana siya pero mayat maya nang nagsalita muli ang MC. Everyone, just make yourselves comfortable. Enjoy the food served on the table and after you eat, it's time for our surprise for baby Tinsley. Anunsyo nito. Makalipas lang ang halos 20 minutes ay si Helena na ang nag-take over sa ibabaw ng stage. Iniabot naman sa kanya ng MC ang microphone. Gusto ko lang muna pasalamatan ang lahat ng mga bisitang dumalo ngayon. Lahat kayo, malapit sa puso ko. Lahat kayo ay dahilan kung bakit natuloy ang selebrasyon ngayon ng kaarawan ng aking Yunikahiha. Alam ko rin na halos karamihan sa inyo ay nagulat dahil biglang may 5 taong gulang na akong anak after I come home from England. But, today, we'll finally reveal the missing piece in my daughter's life. Biglang naging emosyonal na lang si Helena. She suddenly looked back at all those times na takot siya nang malaman niyang buntis siya. She was afraid that everyone might judge her. She is so afraid of what other people will say about her. Pero kung natakot siya, mas lalo niya namang tinapangan ang swerte niya sa ibang banta. Alam niya na mahirap dahil palalakihin niya ang anak niya ng mag-isa, pero habang nagbabalik tanaw siya sa mga pinagdaanan niya noon at nakikita niya kung paano aking maganda, mabait, at masunurin ang anak niyang si Tinsley ngayon, parang natutunaw na lang ang lahat ng mga mapapait niyang karanasan. Hindi na siya natatakot sa kung anumang sasabihin sa kanya ng ibang tao. Hindi siya Diyos para hindi magkamali.
At kung isusumbat man ng mga ito sa kanya ang kamalian niya, wala sila sa posisyon para gawin iyon dahil maging sila rin naman ay hindi perpekto. Maging sila rin naman ay may kasalanang ginagawa. Everyone became so quiet. Nagsitigil pa nga ang iba na kumakain pa sana sa kani-kanilang mga upuan. They all wondered when Helena mentioned about that missing piece on her child's life. Tinsley, anak, look at mommy. Utos nito sa kanyang anak. This time ay naluluha na si Helena. Sabayan pa ng instrumental music na mas lalong nagdagdag ng emosyon niya. Tinsley looked at her mom teary-eyed too. Tama siguro ang kasabihan na nararamdaman ng anak kung ano ang nararamdaman ng mga magulang. Isa, alam nyo, itong anak ko, she is just 6 years old now pero hindi ko naramdaman ang pangungulit niya about her dad. I know she is excited to know about her dad pero itinago ko iyon sa kanya for years. But she never questioned me. I didn't know kung anong nagawa ko noon para bigyan ako ng makapal ng ganito kabait at kamaunawain na anak, noong she is just 6. Pero mas nakakaunawa pa siya kaysa sa iba. Napalunok ng laway niya si Helena. Nanginginig na ang kamay niya. Kaba at excitement ang nararamdaman niya ngayon na aaminin na niya ang lahat. I told her that I will surprise her tonight. And Tinsley, please, hear every word that I am going to say, because tonight, the missing piece of your identity will finally be complete, maluhaluhang wika muli ni Helena. I want everyone to know, that the father of my child is here at ipapakilala ko na ito sa kanya ngayon. Napatayo si Tinsley sa gulat sabay takip pa ng kamay niya. Really, mommy? Nanlalaki ang mga mata na sagot nito sabay yakap sa mommy niya sa sobrang saya.